Paano kung sa loob ng mahigit 10 taon ay iisa lamang ang pangarap mo? Ang marinig ang tawag na mama, ngunit tila sa bawat dasal mo ay nananatiling walang sagot. Paano kung sa bawat pag-asa ay may kapalit na kabiguan? At paano kung unti-unti kang maniwala na may isang sumpang nakatakda para sirain ang kaligayahang matagal mo nang inaasam? Ito ang kwento ni Clarice, isang babaeng handang gawin ang lahat para magkaroon ng anak. Kahit pa kailangan niyang habulin ang himala hanggang sa pinakadulong bahagi ng mundo. Ako si Skylar at sabay-sabay nating subaybayan ang kwento ni Clarice. Naglalakad si Clarice sa kahabaan ng boulevard sa Maynila habang magulo ang kanyang isip at damdamin. Humahampas sa kanyang mukha ang malamig na hangin mula sa Manila Bay, ngunit tila wala siyang pakialam dito. Mas mabigat pa kasi ang nararamdaman niyang sakit kaysa sa anumang lamig ng panahon. Galit siya. Galit sa sarili, galit sa kapalaran, galit sa buong mundo. At kahit ayaw niyang aminin, may bahagi ng puso niya na galit din sa kanyang asawang si Jeffrey. Muli na namang nabigo ang kanilang pagtatangka na magkaroon ng anak. Ibig sabihin, wala na namang napala ang isa pang mamahaling paggamot na 6 na buwan nilang pinag-ipunan at pinagtiisan. 6 na buwan ng pag-asa, 6 na buwan ng pagdarasal, 6 na buwan ng paghihintay. At muli, wala. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Napailing siya. Hindi ko sasagutin kahit sino pa yan, bulong ni Clarice. Ngunit paulit-ulit ang pagtawag. Napabuntong hininga siya bago hinugot ang cellphone mula sa kanyang bag. Nakita niya ang nakasulat sa screen. Hobby. Saglit siyang napapikit. Pinindot niya ang answer button. Hello, mahal. Nasaan ka na? Bungad ni Jeffrey. Nasa labas pa. Gusto ko sanang itanong kung anong gusto mong hapunan. Magluluto ako ng paborito mo. Napapikit si Clarice. Napakabait talaga ng kanyang asawa. At yun ang lalong nagpapasakit sa kanya. Hindi ko alam. Hindi mo alam? Wala akong ganang kumain. Tahimik sandali si Jeffrey. Alam niya na agad ang ibig sabihin nun. Nasaan ka? Pupuntahan kita. Huwag na. Kasalanan ko rin to. Dapat sumama ako sa doktor kanina. Jeffrey, okay lang ako. Hindi ka okay, Clarice. Uuwi na ako. At agad niyang pinatay ang tawag. Napabuntong hininga siya. Alam niyang hindi tama na ibuhos niya ang sakit sa kanyang asawa. Dahil si Jeffrey man ay nasasaktan din. Ngunit minsan kapag sobra na ang bigat ng dinadala mo, mahirap nang kontrolin ang emosyon. Marami na silang doktor na napuntahan. Marami na silang espesyalista na kinonsulta. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa ring malinaw na sagot. May doktor na nagsasabing si Clarice ang may problema. May iba namang nagsasabing si Jeffrey. May ilan namang nagsasabing hindi sila compatible. At mayroon ding nagsasabing, wala naman kaming nakikitang seryosong problema. Maghintay lang kayo. Pero gaano katagal pa ba ang paghihintay? 1 taon, 2 taon, 10 taon. 12 taon na silang kasal at hanggang ngayon wala pa rin. Maagang nagpakasal sina Jeffrey at Clarice habang ang karamihan sa kanilang mga kaibigan ay abala sa pagtatapos ng kolehiyo at paghahanap ng trabaho. Sila naman ay abala sa pagpaplano ng kanilang kinabukasan. Madalas silang tanungin noon, bakit parang masyado naman kayong nagmamadali? Tanong ng kaibigan nila noon. Bakit naman kami maghihintay kung mahal naman namin ang isa't isa? Sagot ni Jeffrey. At tama naman siya. Masaya sila noon, punong-puno ng pangarap, punong-puno ng pag-asa. Pagkatapos ng kasal nila, madalas nilang pag-usapan ang magiging mga anak nila. Gusto ko 3, sabi ni Clarice noon. 3 agad? Oo. Ako naman, 2 lang. Hindi pwede, 3. Sige na nga. Natatawang sabi ni Jeffrey. Natawa na rin si Clarice. Ngunit ang mga pangarap na yon ay hindi kailanman natupad. Sa halip na mga laruan ng bata, mga resulta ng laboratorio ang napuno sa kanilang bahay.
Sa halip na mga lampin, mga reseta ng doktor. Sa halip na halakhak ng bata, tunog ng pag-iyak ni Clarice tuwing gabi. Dumating ang panahon na sumailalim sila sa iba't ibang fertility treatments. Malaking pera ang ginastos nila. Maraming sakripisyo, maraming luha, maraming pag-asa. Pinakamalaki ang pag-asang ibinigay nila sa IVF procedure. Ngunit kahit yon, nabigo rin at muli nilang naranasan ang pagkawasak ng kanilang mga pangarap. Habang tumatagal, nagsimulang maniwala si Clarice na baka may sumpa nga siyang dala. May isang alaala kasi siyang hindi makalimutan. 17 taong gulang pa lamang siya noon, nasa isang parke siya kasama ang kanyang mga kaibigan. May isang matandang manghuhula ang lumapit sa kanila. "Iha, gusto mo bang malaman ang hinaharap mo?" Tanong ng manghuhula. Natakot si Clarice. Hindi niya gusto ang mga ganoong bagay. Kaya tumanggi siya at mabilis na umalis. Ngunit bago siya makalayo, narinig niya ang sigaw ng matanda. "Hindi ka magiging masaya!" Tumigil si Clarice. "At hindi ka magkakaanak!" Nanlamig ang kanyang katawan noon at kahit lumipas na ang maraming taon, hindi niya yon makalimutan. Lalo na sa bawat pagkakataong nabibigo siyang mabuntis. Si Jeffrey naman ay hindi kailanman naniwala rito. "Kilokohan lang yun." "Pero paano kung totoo?" Hindi yun totoo, Clarice." "Paano mo naman nasabi?" "Dahil walang sumpa na mas makapangyarihan kaysa sa Diyos." Ngunit kahit paulit-ulit na sabihin yon ni Jeffrey, hindi pa rin lubusang mawala sa isip ni Clarice ang takot. Hindi niya namalayan, nakarating na pala siya sa kanilang bahay. Nang marinig ni Jeffrey ang tunog ng susi sa pinto, agad siyang lumabas mula sa kusina. Pagkakita pa lang niya sa mukha ng asawa, naintindihan na niya ang lahat. Lumapit siya at niyakap ito. "Huwag kang mag-alala, mahal," nag-aalalang sabi ni Jeffrey. Tahimik si Clarice. "Alam mo naman tayong dalawa. Palaban tayo." "Pero Jeffrey, pagod na ako." Hinawakan nito ang kanyang pisngi. "Pero hindi pa tayo sumusuko." Napaluha si Clarice. "Lalaban tayo hanggang sa manalo tayo. Tara na, kumain muna tayo." "Wala akong gana." "Please," nakikiusap na sabi ni Jeffrey. "Jeff, kahit 20 minuto lang." Tumingin siya sa asawa at gaya ng dati, natunaw na naman ang kanyang puso. Katulad noong una silang magkakilala, 12 taon na ang nakalipas. Sa mesa ay nakahain ang mainit na hapunan. Mabango ang bagong lutong pagkain, punong-puno ng pagmamahal. Yun kasi ang specialty ni Jeffrey. Hindi man siya perpekto, ngunit marunong siyang magmahal. At alam niyang ngayon, higit kailanman, kailangan siya ng kanyang asawa. Bigla siyang may inilabas na sobre. "Mahal, may regalo ako sa'yo." Natutuwang sabi ni Jeffrey. "Regalo?" Nagtatakang tanong naman ni Clarice. Oo." Kinuha ni Clarice ang sobre at dahan-dahang binuksan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Mga plane ticket. "Plane ticket? Surprise! Saan naman tayo pupunta?" Napatingin siya sa pangalan ng lugar. Hindi niya yon kilala. "Para saan to?" Ngumiti si Jeffrey. "May isang sikat na simbahan doon." "Simbahan? At may pari raw na maraming natutulungang pamilya." "Anong ibig mong sabihin?" "Maraming nagsasabing himala raw ang nangyayari sa mga mag-asawang nahihirapang magkaanak." Napatingin si Clarice sa asawa. Muling bumalik ang pag-asa sa kanyang mga mata. "Susubukan natin." Tahimik siya sandali. Pagkatapos ay tumango. "Oo, subukan natin." "Talaga?" "Oo, kahit malayo?" "Oo, kahit saan pa." Dahil para sa isang babaeng matagal nang naghihintay na maging isang ina, kahit gaano kaliit ang pag-asa, kakapit siya rito ng buong lakas. At sa gabing yon, sa unang pagkakataon matapos ang panibagong kabiguan, muling ngumiti si Clarice. Hindi niya alam na ang paglalakbay na kanilang sisimulan ay hindi lamang magdadala sa kanila sa isang malayong lugar, kundi sa isang lihim na tuluyang magbabago sa kanilang buhay. Minsan, sapat na ang isang salita para muling mabuhay ang pag-asa. Isang dasal, isang pangako, o isang taong magsasabi na huwag ka pang sumuko.
At para kina Clarice at Jeffrey, tila yon ang natagpuan nila sa malayong bayan na kanilang pinuntahan. Hindi nila alam kung himala nga ba ang naghihintay sa kanila o isang pagsubok na higit pang magpapabago sa kanilang mga buhay. Pagkalapag ng eroplano, bumiyahe pa sila ng halos 1.5 oras sakay ng lumang pampasaherong bus. Narating ni Clarice at Jeffrey ang maliit na bayan sa isang probinsya sa Luzon. Pagbaba nila ng bus, agad nilang napansin kung gaano katahimik ang lugar. Walang matataas na gusali, walang matinding traffic, at walang nagmamadaling tao. Tanging mga lumang bahay, tindahan at malalawak na bukirin ang makikita. Parang napakalayo natin sa syudad. Yun nga ang maganda dito, sagot naman ni Jeffrey. Napangiti si Clarice. Sa kabila ng simpleng lugar, may kakaibang kapayapaan siyang nararamdaman. Nakakagulat pa nga dahil meron pang maliit na hotel sa bayan. Hindi man ito kasing ganda ng mga resort na napuntahan nila noon. Sapat na ito para matuluyan nila ng ilang araw. Matapos magpahinga ng sandali, agad silang naghanda para puntahan ng sikat na simbahan na dahilan ng kanilang pagpunta roon. Ngunit hindi naging madali ang paglalakad. Katatapos lamang ng ulan noong mga nakaraang araw. Maputik ang daan, madulas ang mga lumang batong daanan. Muntik pang matapilok si Clarice habang naglalakad. "Mag-iingat ka," sabi ni Jeffrey. Agad siyang inalalayan ng asawa. "Ayos lang ako." Ngumiti siya. Sa totoo lang, wala siyang pakialam kahit madapa pa siya. Kung ikukumpara sa pangarap nilang magkaroon ng anak, napakaliit na bagay lamang nun. Ilang minuto pa ang lumipas bago nila narating ang simbahan at agad silang natigilan. Napakaganda nito, matayog ang kampanaryo, napakalinis ng paligid. At kahit mula sa labas pa lamang, mararamdaman mo na ang katahimikan at kabanalan ng lugar. Pagpasok nila sa loob ng simbahan ay kasalukuyang may misa. Tahimik silang naupo sa huling bahagi. At habang nagpapatuloy ang misa, may kakaibang pakiramdam na bumalot kay Clarice. Parang unti-unting gumagaan ang kanyang dibdib. Parang may nag-aalis ng mga takot at lungkot na matagal na niyang dinadala. Narinig niya ang mga panalangin, mga awit, ang mga pagbasa. At habang tumatagal, unti-unti siyang napapaiyak. Hindi niya napigilan ang mga luha na kusang bumabagsak. "Panginoon, pagod na po ako," mahina niyang bulong. Nanginginig ang kanyang mga labi. "Pero hindi pa rin ako susuko." Tumulong muli ang kanyang luha. Kahit isang anak lang po." Napapikit si Clarice. "Kahit isa lang." Sa sandaling yon, hindi niya maalala ang mga doktor. Hindi niya maalala ang mga pagsusuri. Hindi niya maalala ang mga kabiguan. Ang nasa isip niya lamang ay ang Diyos at ang maliit na pag-asang matagal nang pinanghahawakan. Nang matapos ang misa, halos tumakbo si Clarice papunta sa pari. Parang natatakot siyang mawala ito bago pa sila makapag-usap. Father, huminto ang pari at ngumiti. Isa siyang matandang pari na may mabait na mukha. "Anak, paano kita matutulungan?" "Kailangan ko po kayong makausap, Father." Sige, umupo tayo." Umupo sila sa isang sulok ng simbahan. Tahimik na nakinig si Jeffrey habang nagsasalita ang kanyang asawa. Ikinuwento ni Clarice ang lahat. Ang kanilang maagang pag-aasawa, ang mga pangarap nilang magkaroon ng malaking pamilya, ang sunod-sunod na kabiguan, ang mga doktor, ang mga gamutan, ang IVF, ang mga gabing umiiyak siya ng palihim. Lahat. Tahimik lang ang pari habang nakikinig. Parang may malalim itong iniisip. Nang matapos si Clarice, dahan-dahan itong tumango. "Napagod ka na," sabi nito. Tumulong muli ang luha ni Clarice. "Opo, pero nasa tamang landas ka." Napatingin siya rito. "May mga doktor ka pang makikilala. May mga pagsusuri ka pang pagdaraanan. At sa tulong ng Diyos, malalampasan mo ang lahat." Napangiti si Clarice, ngunit biglang natahimik ang pari. Nakatitig lamang ito sa kanya. Parang may nakikita itong hindi niya maintindihan. Unti-unting kinabahan si Clarice. "Father?" Hindi sumagot agad ang pari. Patuloy lang itong nakatingin. "May problema po ba?"
Huminga ng malalim ang pari. Anak, magiging ina ka. Nanlaki ang mga mata ni Clarice. Talaga po? Ngunit hindi agad sumagot ang pari. Sa halip ay tila lalo itong naging seryoso. Ngunit may isang bagay na dapat mong paghandaan. Nawala ang ngiti sa mukha ni Clarice. Ano po yun? Tahimik muli ang pari. Ang batang darating ay maaaring hindi maging katulad ng ibang bata. Parang tumigil ang mundo ni Clarice. Ano pong ibig sabihin? Hindi ko masasabi. May sakit po ba siya? Umiling ang pari. Ang Diyos lamang ang nakakaalam ng hinaharap. Ngunit isang bagay ang sigurado. Napahawak si Clarice sa dibdib. Magiging masaya ka. Hindi alam ni Clarice kung matutuwa o matatakot. May bahagi ng puso niyang natuwa dahil sinabi ng pari na magkakaroon sila ng anak. Ngunit mayroon ding bahagi na nabahala sa sinabi nito na kakaiba ang magiging anak nila. Tumayo ang pari at bago umalis ay inilagay nito ang kamay sa ulo ni Clarice. Sundin mo ang mga doktor at huwag kang mawala ng pananampalataya. Pagpalain ka ng Diyos. Pagkaalis ng pari ay agad hinawakan ni Clarice ang kamay ni Jeffrey. Halos hindi siya mapakali sa sobrang excitement. Narinig mo ba yun? Oo, mahal, narinig ko. Magkakaanak tayo? Napangiti si Jeffrey. Oo naman, sabi ko naman sa'yo, magtiwala ka. Naniniwala ka ba? Naniniwala ako. Talaga? Oo. Ngunit biglang praktikal na tao, may dagdag pa siyang sinabi. At pagbalik natin sa Maynila, itutuloy natin ang IVF. Tumango si Clarice. Gagawin natin. At sa pagkakataong to, magtatagumpay na tayo. Dugtong niya pa. Nang gabing yon ay hindi agad nakatulog si Clarice. Punong-puno ng pag-asa ang kanyang puso. At nang tuluyan siyang makatulog, isang napakagandang panaginip ang kanyang napanaginipan. Nasa tabing dagat silang mag-asawa. Maliwanag ang araw, mahinahon ang alon, masaya silang naglalakad habang magkahawak ng kamay. Biglang may dalawang batang babae na tumatakbo papunta sa kanila. Magkahawak din ang mga ito ng kamay. Magkamukhang magkamukha. Kambal? Mama? Papa? Sigaw ng mga bata. Tumatakbo ang dalawa at niyakap sila. Magkakasama na tayo? Sa wakas? Napaluha si Clarice sa kanyang panaginip at bago pa niya mayakap ng mahigpit ang mga bata, may boses nang gumising sa kanya. Clarice, bangon na! Sabi ni Jeffrey. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata. Mahuhuli na tayo sa bus. Napangiti si Clarice. Hindi pa rin nawawala sa isip niya ang panaginip. At sa unang pagkakataon, matapos ang napakaraming taon, pakiramdam niya ay tunay na malapit na ang kanyang pangarap. Pagbalik nila sa Maynila, hindi nawala ang positibong pakiramdam na yon. At makalipas ang isang buwan, muli silang sumailalim sa IVF procedure. Lumipas ang ilang linggo at isang umaga. May kakaiba siyang naramdaman. Bahagyang pagsusuka, madaling antukin, panghihina, at kakaibang pakiramdam sa kanyang katawan. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Ayaw niyang sabihin ang salitang matagal na niyang hinihintay. Baka kasi mawala, baka mausog, baka mabigo na naman siya. Ngunit hindi niya rin mapigilan ang sarili. Nang gabing yon, nilapitan niya si Jeffrey. Mahal? Bakit? Sa tingin ko, huminto siya. Ano yun? Napaluha si Clarice. Sa tingin ko, buntis ako. Natigilan si Jeffrey. Ano? Baka magpapatingin ako sa doktor, pero gusto ko nang malaman ngayon. Halos hindi na siya mapakali. Mahal? Pwede bang bumili ka ng pregnancy test? Hindi na nagdalawang isip si Jeffrey. Agad niyang kinuha ang susi ng sasakyan. Ihintayin mo ko. Bilisan mo. At halos tumakbo si Jeffrey palabas ng bahay, papunta sa pinakamalapit na butika. Habang si Clarice naman ay naiwan sa sala. Hawak ang kanyang dibdib at tahimik na nagdarasal dahil maaaring matapos ang 12 taong paghihintay. Dumating na rin sa wakas ang himalang matagal na nilang inaasam.
Minsan ang pinakamasayang balita sa buhay natin ay maaari ring samahan ng pinakamalaking takot. At minsan, kapag ibinigay na sa atin ng Diyos ang matagal na nating hinihingi, kasabay rin ito na dumarating ang mga pagsubok na hindi natin inaasahan. Para kay Clarice, ang araw na yon ang dapat sana'y pinakamasayang araw ng kanyang buhay. Ngunit hindi niya alam na ilang sandali lamang matapos niyang marinig ang pinakamatamis na balita, ay maririnig din niya ang isang bagay na dudurog sa kanyang puso. Halos 5 minuto matapos umalis si Jeffrey para bumili ng pregnancy tests, hindi mapakali si Clarice sa loob ng banyo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinihintay ang resulta. Pakiramdam niya ay parang isang siglo ang bawat segundo. Paulit-ulit siyang nagdasal. Panginoon, sana po, kahit minsan lang, kahit ngayon lang po. At nang sa wakas ay makita niya ang resulta. Nanlaki ang kanyang mga mata. Napahawak siya sa kanyang bibig. Tumulo agad ang kanyang mga luha. 2 guhit, 2 malinaw na guhit. Hindi na niya napigilan ang sarili. Agad siyang tumakbo palabas ng banyo. Jeffrey! Kasasara pa lang ni Jeffrey ng pinto nang marinig niya ang sigaw ng asawa. Buntis ako? Nanlaki ang mga mata ni Jeffrey. Ano? Ipinakita ni Clarice ang pregnancy test. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. At sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, pareho silang umiyak. Buntis ako? Salamat sa Diyos! Biglang binuhat ni Jeffrey ang asawa. Paikot-ikot niya itong ikinarga habang pareho silang tumatawa at umiiyak. Mahuhulog ako. Wala akong pakialam. Jeff, magiging tatay na ako. Karaniwan, mas kontrolado ang emosyon ng mga lalaki. Ngunit hindi sa pagkakataong yon. 12 taon niyang hinintay ang sandaling yon. 12 taon siyang nagdasal. 12 taon siyang umasa. At ngayon, narito na. Ngunit matapos humupa ang unang bugso ng saya, nagpa siya silang huwag munang masyadong magdiwang. Kailangan pa rin nating siguraduhin. Tama ka. Bukas agad tayo pupunta sa doktor. Tumango si Clarice. Ngunit sa loob-loob niya, sigurado na siya. Pakiramdam niya ay may himalang nangyari. Kinabukasan ay maagang pumunta si Clarice sa kanyang OBGYN. Halos hindi siya mapakali habang naghihintay. Sige, kumuha muna tayo ng blood tests. Apo, ilang oras ang lumipas at nang lumabas ang resulta, wala nang pagdududa. Positive. Opisyal ng buntis si Clarice. Niyakap siya ni Jeffrey sa hallway ng ospital. Pareho silang umiiyak sa sobrang saya. Totoo na talaga. Totoo na. Parang pangalawang alon ng kaligayahan ang bumalot sa kanila. Hindi nakapagtataka, ilang taon nilang hinintayon. Pagkatapos ay nagbigay ng panibagong schedule ang doktor. Magpapa-ultrasound ka pagkatapos ng 1 buwan. Opo, tignan natin kung maayos ang development ng baby. Ngumiti si Clarice, ni minsan ay hindi sumagi sa isip niya na may problema. Sa wakas, natupad na rin ang kanyang pangarap. Dumating ang araw ng ultrasound at habang nakahiga siya sa examination bed, bigla siyang kinabahan. Hindi niya alam kung bakit. May kakaibang takot na bumalot sa kanya. Nang ilagay ng doktor ang ultrasound probe sa kanyang tiyan, tahimik lang itong nakatingin sa monitor. Ilang segundo pagkatapos ay naging 1 minuto. Pagkatapos ay 2. Unti-unting lumakas ang tibok ng puso ni Clarice. Doc? Hindi sumagot ang doktor. Patuloy lang itong nakatitig sa screen. May problema po ba? Tahimik pa rin. Napansin ni Clarice na tila pinipili nito ng mabuti ang mga sasabihin. At lalo siyang natakot. Doc, ulit ni Clarice. Nanginginig na ang kanyang boses. May problema po ba ang baby ko? Sa wakas ay tumingin ang doktor sa kanya. Ngunit hindi ito ngumiti. Clarice, hindi isang anak mo. Napakurap siya. Po? 2. Parang tumigil ang mundo. Kambal po? Tumango ang doktor. Oo, kambal. Saglit na napangiti si Clarice. Kambal? Biglang sumagi sa isip niya ang panaginip na nakita niya sa probinsya. Ang 2 batang babae sa tabing dagat.
Ngunit agad ding nawala ang ngiti niya nang magpatuloy ang doktor. May komplikasyon. Naramdaman niyang parang may malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang katawan. Magkasalo sila sa iisang inunan. Ibig sabihin may mataas na panganib. Unti-unting nanigas ang kanyang katawan. Posibleng mas makakuha ng nutrisyon ang isa kaysa sa isa. At maaaring malagay sa panganib ang buhay ng isa sa kanila. Napaluha si Clarice. Hindi. Ngunit hindi pa tapos ang doktor. At hindi yun ang pinakamasamang posibilidad. Parang nawalan siya ng hangin. Ano pa po? Tahimik muna ang doktor. May posibilidad, huminga ito ng malalim, na magdikit ang kambal. Parang nabingi si Clarice. Hindi niya agad naintindihan ang sinabi. Magkadikit po? Conjoined twins. Biglang bumuhos ang kanyang mga luha. Ibig sabihin, hindi niya maituloy. Iisang katawan nila, pwedeng magkadikit ang mga braso, mga binte. Tumango ng bahagya ang doktor. Posible. Tuluyan ang bumagsak ang mundo ni Clarice. Ang himalang matagal niyang hinintay ay biglang natabunan ng napakalaking takot. Bakit? Humagulgol na siya. Bakit nangyayari to? Maingat siyang tiningnan ng doktor. Hindi pa ito sigurado. Maaga pa. Marami pang maaaring magbago. Ngunit wala nang pumapasok sa isip ni Clarice. Ang naririnig lang niya ay ang salitang magkadikit, komplikasyon, panganib. At ang pinakamasakit, kailangan na nating bantayang mabuti, sabi pa ng doktor. Halos hindi na niya marinig ang mga sumunod pang paliwanag. Parang robot siyang tumayo mula sa higaan. At mabagal na naglakad palabas ng silid. Pakiramdam niya ay gumuho ang lahat. Kanina lang ay punong-puno siya ng pag-asa. Ngayon, punong-puno siya ng takot. Biglang dumilim ang kanyang paningin. Nanghina ang kanyang mga tuhod. At bago pa niya malaman ang nangyayari, bumigay ang kanyang katawan. Bumagsak si Clarice. Naging itim ang lahat. Ngunit bago siya mawala ng malay, may naramdaman siyang mga kamay na sumalo sa kanya. Pagmulat niya ng mata ay nasa ibang opisina siya. May isang babaeng doktor na nakatitig sa kanya. Ano bang klaseng palabas ang ginagawa mo rito? Tanong ng doktora. Nagulat si Clarice. Magpakatatag ka. Napaiyak siya. Napakalaki po ng problema ko, Dok. Umiling ang doktora. Narinig ko ang lahat. Tahimik si Clarice. Hindi ikaw ang unang pasyente na nagkaroon ng ganitong diagnosis. At hindi rin ikaw ang huli. Tumingin ito ng diretso sa kanya. Marami pang pwedeng mangyari. May mga gamot, may mga treatment, may mga himala. Ngunit sa sobrang sakit ng kanyang nararamdaman, parang wala nang salitang kayang umabot sa kanyang puso. Lumabas si Clarice ng ospital at naglakad ng walang direksyon. Parang kusa na lamang gumagalaw ang kanyang mga paa, habang ang kanyang isip ay paulit-ulit na nagtatanong. Bakit ako? Bakit nangyari to? Anong kasalanan ko? Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Si Jeffrey ang tumatawag. Agad niya yung sinagot. Clarice! Narinig niya ang masayang boses ng asawa. Kumusta? Kanina pa ako naghihintay ng tawag mo. At doon siya tuluyang napaiyak. Hindi maganda. Nagulat agad si Jeffrey. Ano? Anong nangyari? Okay ka lang ba? Ngunit bago niya pa marinig ang sagot, pinatay na ni Clarice ang tawag. At habang mag-isang naglalakad sa kalsada, paulit-ulit na umiikot sa kanyang isip ang isang tanong. Kung ang hula ba ng pari ay nagsisimula ng matupad o ito na ang simula ng pinakamabigat na pagsubok ng kanilang buhay. May mga sandali sa buhay na kapag sobrang bigat na ng sakit, akala natin ay wala ng ibang daan. Ngunit minsan, sa mismong sandaling halos bumitaw na tayo. Doon dumarating ang taong ipinadala ng Diyos para tayo ay hawakan. Para paalalahanan tayo na hindi pa tapos ang laban. Paulit-ulit na umiikot sa isip ni Clarice ang sinabi ng doktor. Magkadikit ang kambal. Mataas ang panganib at maaaring hindi sila maging normal. Habang naglalakad siya pa uwi, tila wala na siyang marinig kundi ang sariling takot. Parang may boses sa loob ng kanyang isip na bumubulong. Tapusin mo na ang paghihirap. Napahawak siya sa dibdib. Hindi ko kaya. Pumatak ang luha niya. Pagod na ako.
Pagdating niya sa bahay, nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi na siya nakapag-isip ng maayos. Ang sakit, takot at pangamba ay sabay-sabay na lumamon sa kanyang puso. Umupo siya sa kusina, humahagulgol. Mas mabuti sigurong mawala na lang ako. Ngunit bago pa tuluyang lumala ang kanyang gagawin, biglang bumukas ang pinto. Humahangos na pumasok si Jeffrey. Clarice! Sigaw nito. Nakita niya agad ang kalagayan ng asawa at sa isang iglap, naunawaan niya ang lahat. Mabilis siyang lumapit at pinigilan ito. Anong ginagawa mo? Nanginginig ang boses niya sa galit, takot at sobrang kaba. Paano mo nagawang isipin yan? Sumigaw si Clarice habang umiiyak. Magiging kakaibang mga anak natin. Sabi ng doktor, bihira raw ang ganitong kaso. Paano kung magdusa sila? Paano kung pagtawadan sila ng mundo? Lumapit si Jeffrey at hinawakan ng mahigpit ang kanyang mga balikat. Mga anak natin sila. Napahikbi si Clarice. Kahit ano pang kalagayan nila, mga anak natin sila. Hindi ko kaya. Kaya natin. Hindi. Clarice, nangako tayo. Tahimik siyang napatingin sa asawa. Nangako tayo sa harap ng Diyos, sa hirap at ginhawa, sa saya at lungkot. Tumulo ang luha ni Jeffrey. Huwag mo kong iwan. Napaupo si Clarice sa upuan at niyakap ang sariling ulo. Doon niya naramdaman kung gaano siya kalayo sa sarili, kung gaano siya nilamon ng takot, at kung gaano siya muntikang tuluyang bumitaw. Yakap siya ni Jeffrey. Mahal, magpahinga ka muna. Takot na takot ako. Alam ko. Paano kung hindi ko kayanin? Kakayanin mo. Kakayanin natin. Hinaplos niya ang buhok nito. Bukas, gagawa tayo ng plano. Maghahanap tayo ng mas magagaling na doktor. Gagawin natin ang lahat. Sa loob ng dibdib ni Jeffrey, kumakabog din ang malakas ang kanyang puso. Takot din siya at nasasaktan din. Ngunit hindi niya maaaring ipakita yon kay Clarice. Dahil sa araw na yon, muntik na niyang mawala ang asawa. At hindi niya hahayaang maulit pa yon. Nang gabing yon, nakatulog si Clarice habang nakabaon ang mukha sa unan. At sa kanyang panaginip, muli niyang nakita si Reverend Roche. Ang paring nagsabi sa kanya noon na magkakaanak siya. Nakatayo ito sa gitna ng simbahan. Seryoso ang mukha. Clarice! Napayuko siya. Napakahina mo naman. Napaluha si Clarice sa panaginip. Hindi ko po kaya, Father. Sinabi ko sa'yo, magiging masaya ka. Tumingin siya rito. At magiging masaya ka nga. Lumapit ang pari. Sundin mo ang mga doktor. Manalangin ka. Huwag kang magpadala sa dilim ng isip mo. Dahil ang bawat hakbang papunta sa kawalan ay paglayo sa himalang inihanda ng Diyos. Kinabukasan, nagising si Clarice na parang ibang tao. Mahina pa rin siya at takot pa rin. Ngunit may kakaibang liwanag sa kanyang puso. Ikinuwento niya kay Jeffrey ang panaginip. Tahimik itong nakinig. Pagkatapos ay hinawakan ng kanyang kamay. Sabi ko sa'yo, hindi tayo susuko. Jeff, ipangako mo sa akin na hindi mo iiwan ang laban na to. Tumulo ang luha ni Clarice. Oo, nangangako ako. Kahit ano pang mangyari? Tanong ng kanyang asawa. Kahit ano pang mangyari. Mula noon, nagsimula ang panibagong yugto ng kanilang buhay. Sunod-sunod na ospital, sunod-sunod na doktor, sunod-sunod na pagsusuri. Dinala ni Jeffrey si Clarice sa iba't ibang lungsod upang magpatingin sa mga espesyalista na may karanasan sa mahihirap at maselang pagbubuntis. Hindi siya nang hinayang sa gastos. Para kay Jeffrey, walang halaga ang pera kung kapalit naman ito ang kaligtasan ng kanyang asawa at mga anak. Ngunit may isang bagay na kinatatakutan si Clarice, ang ultrasound. Tuwing kailangan itong gawin, halos manginig siya sa kaba. Doc, please. Oh, bakit? Huwag niyo na lang muna sabihin sa akin kung ano ang nakikita niyo. Clarice, hindi ko po kaya, Doc. Kaya bawat ultrasound, pinikit niya ang kanyang mga mata. Hawak ng mahigpit ang kamay ni Jeffrey. At tahimik na nagdarasal. Pagkatapos ng bawat check-up, dumediretso siya sa simbahan. Doon siya lumuluhod, doon siya umiiyak, doon siya kumakapit. Panginoon, kayo na po ang bahala sa mga anak ko. Kahit ano pa sila, mahalin niyo po sila. At madalas, pagkatapos niyang magdasal, nararamdaman niya ang malalakas na sipa sa kanyang tiyan. Parang sinasabi ng mga anak niya, Mama, nandito kami. Lalaban kami.
At sa bawat galaw na yon, unti-unting bumabalik ang kapayapaan sa puso ni Clarice. Lumipas ang mga buwan, lumaki ng lumaki ang kanyang tiyan. Palapit na ng palapit ang araw ng panganganak. At habang papalapit yon, lalo ring lumalaki ang kaba niya. Mahirap na para sa kanya ang kumilos. Mahirap matulog, mahirap huminga ng maayos. Ngunit ang pinakamahirap sa lahat ay ang hindi malaman kung ano ang naghihintay sa kanya sa araw na isisilang ang kanyang mga anak. Nagpulong ang mga doktor at nagpasya silang hindi maaring normal delivery ang gawin. Mas ligtas kung isasagawa ang operasyon. Isang cesarean section. Dahil sa kalagayan ng kambal, hindi nila pwedeng isugal ang buhay ng mag-iina. Dumating ang araw, magdamag na hindi nakatulog si Clarice. Paulit-ulit siyang bumabaliktad sa kama, kahit mahirap na dahil sa laki ng kanyang tiyan. Sa umaga, maliwanag ang sikat ng araw. Mainit at payapa ang panahon. Naririnig ang huni ng mga ibon sa labas ng bintana. Parang buong paligid ay naghihintay sa isang himala. Hawak ni Clarice ang maliit na krus sa kanyang leeg. Hindi niya ito binitawan. Panginoon, nanginginig ang kanyang boses. Kayo na po ang bahala sa amin, sa akin, sa mga anak ko, at kay Jeffrey. Dumating ang oras ng operasyon. Dinala siya sa operating room. Maliwanag ang mga ilaw. Maraming doktor at nurse ang naroon. Lahat sila ay seryoso. Lahat ay nakatuon sa iisang layunin. Mailigtas si Clarice at mailabas ng buhay ang kanyang mga anak. Nakahiga si Clarice sa operating table. May puting tela sa harap niya upang hindi niya makita ang operasyon. Naramdaman niya ang tusok ng anesthesia. May kirot. Pagkatapos ay unti-unting namanhid ang kalahati ng kanyang katawan. Ngunit kahit hindi niya maigalaw ang kanyang mga paa, ramdam niya ang presensya ng 2 munting buhay sa kanyang sinapupunan. 2 batang matagal niyang ipinagdasal, 2 batang minahal niya bago pa man niya makita. Napapikit siya, pumatak ang luha mula sa gilid ng kanyang mga mata. Mga anak, mahina niyang bulong. Lumaban kayo. Huminga siya ng malalim. Hintay na kayo ni na mama at papa. At sa gitna ng liwanag ng operating room, habang abala ang mga doktor sa paligid, ramdam ni Clarice na nagsisimula na ang sandaling magpapabago sa buong buhay nila. Ang sandaling malalaman niya na kung ang laman ng kanyang sinapupunan ay isang trahedya o isang himalang higit pa sa kaya niyang isipin. May mga pagkakataon sa buhay na tila isinulat na ng tadhana ang magiging wakas ng ating kwento. May mga doktor na nagsasabing imposible. May mga pagsusuri na nagsasabing wala ng pag-asa. May mga takot na paulit-ulit na bumubulong na sumuko na tayo. Ngunit may mga himalang hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Mga himalang dumarating sa mga taong hindi tumigil maniwala. At para kina Clarice at Jeffrey, dumating ang himalang yon sa araw na isinilang ang kanilang mga anak. Habang nagpapatuloy ang operasyon, pilit na pinapakalma ni Clarice ang sarili. Hindi niya makita ang nangyayari sa likod ng puting telang nakaharang sa kanyang paningin. Ngunit ramdam niya ang pagmamadali ng mga doktor. Ramdam niya ang tensyon sa buong operating room. Napangiti siya habang nakapikit. Sa wakas, matatapos na ang mahabang paghihintay. Matatapos na ang mga taon ng luha at pagdarasal. Ngunit biglang naputol ang kanyang mga iniisip. Narinig niya ang boses ni Dr. Morgan. Handa na ba kayo sa unang sanggol? Handa na po, Doc. Sagot ng nurse. Ilang segundo ang lumipas, pagkatapos ay biglang nagsalita ang isa sa mga assistant. Doc, nagtaka si Clarice. May kakaiba sa tono ng boses nito. Sandali po, biglang naging tahimik ang buong operating room. Hindi ko mailabas. Parang tumigil ang tibok ng puso ni Clarice. Ano? Nanginginig ang boses ng assistant. Parang may humaharang. Biglang nanlamig ang buo niyang katawan. Hindi maaari. Sagot ni Dr. Morgan. Tahimik ang lahat. Hindi nakita ito sa huling ultrasound. Napahigpit ang kapit ni Clarice sa gilid ng kama. Pakiramdam niya'y naging bato ang kanyang katawan. Hindi lamang dahil sa anesthesia, kundi dahil sa matinding takot. Doc, mahina niyang tawag. Pero walang sumagot. Doc, ano pong nangyayari? Nanlaki ang kanyang mga mata. Pakiusap, huwag kayong manahimik. Naramdaman niyang muli siyang nilalamon ng takot.
Lahat ng panghamba, lahat ng bangungot, lahat ng sinabi ng mga doktor noon parang sabay-sabay na bumalik. Sa wakas ay nagsalita si Dr. Morgan. Magiging maayos ang lahat. Ngunit alam ni Clarice na hindi yun sapat. Naririnig niya ang tensyon sa boses nito. Ingat, dahan-dahan. Pagkatapos ay iniutos nito sa kanyang assistant. Kunin mo ang unang sanggol. Ako ang bahala sa pangalawa. At sa mismong sandaling yon, may nangyaring hindi malilimutan ni Clarice habang buhay. Tumagos ang sinag ng araw mula sa bintana ng operating room. Matingkad, mainit, maliwanag. Parang may liwanag na bumalot sa buong silid. At pagkatapos, narinig niya ang pinakamatamis na tunog sa buong buhay niya. Iyak ng sanggol. Isa, pagkatapos ay isa pa. Dalawang iyak, dalawang munting tinig, dalawang munting buhay. At sa wakas, isinilang sila. Dalawang batang babae, dalawang munting anghel. Napaluha si Clarice. Salamat! Hindi niya mapigilan ang pag-iyak. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang reaksyon ng mga doktor. Tahimik ang buong operating room. Parang walang makapaniwala sa kanilang nakikita. Nako, Doc, sabi ng nurse. Hindi ko akalaing makikita ko ito, sabi ni Dr. Morgan. Nagkatinginan ng lahat. Dahil pagkasilang ng dalawang sanggol, mahigpit nilang hawak ang isa't isa. Parang ayaw nilang magkahiwalay. Sa unang tingin, inakala pa ng mga doktor na magkadikit ang kanilang mga kamay. Ngunit nang masuri nila ng mabuti, hindi pala. Magkahawak lang sila ng napakahigpit. At nang paghiwalayin sandali, muli nilang inabot ang isa't isa. Parang ipinapakita nila sa buong mundo na kahit nasa sinapupunan pa lang sila ay magkasama na sila. At hanggang ngayon ay magkasama pa rin. Nang malinis at babalot na sila ng kumot, inilapit sila kay Clarice. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinahaplos ang kanilang mga pisngi. Mga anak ko, hindi niya mapigilan ang pagluha. Marahan niyang hinalikan ang noo ng unang sanggol. At pagkatapos ay ang pangalawa. Sa mismong sandaling yon, pinangalanan niya sila. Ikaw si Ana at ikaw naman si Maria. Tumango si Jeffrey na nooy umiiyak na rin sa labas ng operating room matapos marinig ang magandang balita. Magandang mga pangalan. At doon nagsimula ang kanilang bagong buhay bilang isang pamilya. Hindi nagtagal, naging laman ng mga balita ang kanilang kwento. Maraming doktor ang nagulat, maraming tao ang namangha. Dahil ang matinding komplikasyong kinatatakutan sa umpisa ng pagbubuntis ay hindi nangyari. Hindi magkadikit ang kambal, hindi natupad ang pinakamasamang hula. Ngunit mayroon pa ring pagsubok. Bagamat malusog si Ana, may problema naman sa puso si Maria. Kailangan niyang sumailalim sa dalawang maselan na operasyon. Muling nasubok sina Clarice at Jeffrey. Muling bumuhos ang kanilang luha. Muling napuno ng takot ang kanilang mga gabi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sila natitinag. Dahil alam nilang may dahilan kung bakit ibinigay sa kanila ang mga anak na ito. Malaki ang gasto sa mga operasyon, napakalaki. Ginawa ni Jeffrey ang lahat. Naghanap ng paraan, nangutang, nagtrabaho ng doble, nagbenta ng ari-arian. Ngunit hindi pa rin sapat. At dito nila muling nasaksihan ang isa pang himala. Tinulungan sila ng mga tao, mga doktor, nurse at mga taong hindi nila nakikilala. Sa tulong ng internet, mabilis na kumalat ang kwento ni Maria. At daan-daang tao ang nagbigay ng tulong, nagbigay ng pera at nag-alay ng dasal. Unti-unti, nakaipon sila ng sapat na halaga at matagumpay na naisagawa ang mga operasyon. Lumipas ang mga panahon at isang araw, sinabi ng doktor ang mga salitang matagal nilang hinihintay. Wala nang panganib sa buhay ni Maria. Napaiyak si Clarice. Salamat po, Doc. At muli nilang pinasalamatan ng Diyos. Ilang buwan pa ang lumipas at muli nilang binalikan ang maliit na bayang minsang nagbigay sa kanila ng pag-asa. Ang parehong simbahan, ang parehong katahimikan, ang parehong pakiramdam ng biyaya. Naroon pa rin ang pari. Ang paring minsang nagsabi na magiging mahirap ang kanilang paglalakbay, ngunit magiging masaya rin ang kanilang kapalaran. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang kanyang misyon. Hindi upang magbigay ng payo, hindi upang magbigay ng hula, kundi upang binyagan ang dalawang batang minsang ipinagdasal ng buong puso, si Ana at si Maria. Habang nagaganap ang binyag, mahigpit pa rin magkahawak kamay ang dalawang bata, tulad ng ginawa nila noong araw na sila'y isinilang.
Napaluha sina Clarice at Jeffrey dahil sa wakas naroon na sila, ang pamilyang matagal nilang pinangarap. At habang bumabagsak ang banal na tubig sa noo ng kanilang mga anak, alam nilang anumang pagsubok pa ang dumating sa hinaharap, hindi na sila matatakot dahil napatunayan na nila na may mga himala na hindi kayang sukatin ng siyensya. May mga biyayang dumarating pagkatapos ng napakahabang paghihintay at may mga dasal na sinasagot sa tamang panahon. Sa tuwing nakikita sila ni Clarice na nagtatawanan sa kanilang bakuran, madalas niyang maalala ang mga araw ng kanyang paghihirap. Ang mga luha, ang mga takot, ang mga gabing gusto na niyang sumuko. At sa bawat pagkakataon, napapangiti siya. Dahil kung sumuko siya noon, hindi niya mararanasan ang pinakamagandang regalo ng kanyang buhay. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin. Ang tunay na himala ay hindi lamang ang pagkakaroon ng anak o pagtupad ng pangarap. Ang tunay na himala ay ang kakayahang lumaban kahit tayo'y natatakot. Kapag ang buhay ay tila puno ng problema at wala ng pag-asa, huwag agad sumuko. Madalas, ang pinakamagandang biyaya ay dumarating pagkatapos ng pinakamabigat na pagsubok. At laging tandaan, ang pananampalataya ay hindi ang pananiwalang walang mangyayaring masama. Ang pananampalataya ay ang pagtitiwala na may magandang dahilan ng Diyos kahit hindi natin ito agad na uunawaan. At tulad ni na Clarice at Jeffrey, minsan kailangan lang nating maniwala ng kaunti pa. Dahil ang mga himala ay tunay na nangyayari sa mga taong hindi sumusukong umasa. Muli, ako po si Skylar Guro at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.